Naku po, muling nagpalitan mga kapatid ng pag-atake sa Strait of Hormuz ang Amerika at ang Iran. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Mula rito sa report sa UNTV News and Rescue mga tol, nagbanta ang Iran na mauuwi sa Project Deadlock, etong sinasabing Project Freedom ni US President Donald Trump, kung saan nga i-escortan daw ng mga US Navy yung mga barko para makadaan dito sa Strait of Hormuz. Pero may bagong anunsyo dyan mga tol si Trump ha. Nakapost yan. No, isang araw lang mga tol itong Project Freedom, ngayon nakapost siya. Ibig sabihin hindi muna siya ginagawa ngayon dahil daw sa pakiusap ng Pakistan. So nag-agree na ipopost daw muna nila itong Project Freedom. Yun yung bagong report ngayon dyan, okay? Pero ngayon pag-usapan natin itong naging palitan ng pag-atake ng Iran at Amerika dito sa Strait of Hormuz. Samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to. Muling nagpalitan ng pag-atake ang Estados Unidos at Iran sa Gulf waters nitong Lunes dahil para muling umigting ang tensyon sa rehiyon sa kabila ng umiiral na ceasefire. Ayon mismo kay US President Donald Trump, pinasabog ng kanilang mga helicopter ang 7 Iranian boats na umano'y nagbanta sa mga commercial ships, bagamat itinanggi ito ng Iran. So itinanggi ng Iran mga tol, hindi daw totoo. Katulad na lang din ng sinabi ng Iranian media na tinira o tinamaan ng kanilang 2 missile ang warship ng Amerika, itinanggi din ng Amerika. So pareho silang tumatanggi mga tol. So hindi natin alam kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Ngayon, inireport na yan sa Fox News, inireport na yan ng CENTCOM, 6 na fast boat daw ng Iran ang pinalubog nila, eliminate nila, sabing ganon. So dito 7. Tama nga ba 7 yung nandirito? We've shut down 7 small boats, sabing ganon ni Donald J. Trump. Pero yan ay itinanggi naman ng Iran. Kasunod nito, naglunsad naman ng mga missile at drone attacks ang Iran na tumarget sa mga barko at energy facility na may koneksyon sa United Arab Emirates. Ito matindi nun mga tol. Hindi ata magantihan ng Iran ang Amerika dahil nga siguro malayo ang Amerika mga tol eh. So ang ginantihan niya etong UAE ngayon. Siguro nagtataka rin tong UAE na kananto. Tayo pinupuntirya, tayo ginagantihan samantalang hindi naman tayo sangkot doon sa sa Strait of Hormuz. Ngayon na bad trip na rin siguro itong UAE mga tol kasi sila ang pinuntirya. Barko at energy facility na may koneksyon sa United Arab Emirates. Iniulat ng UAE na tinamaan ng mga pag-atake ang isang oil facility sa Fujairah. Kinundi na naman ng UAE government ang yan na nga, bad trip nga sila, yun no. hakbang ng Iran na tinawag nilang hindi katanggap-tanggap at tahasang paglabag sa tigil putukan. Sa kabila nito, binigyang diin ni Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf na hindi pa umano sila nagsisimula sa pagpapakita ng kanilang puwersa. Hindi pa sinisimulang ipakita ng Iran ang kanilang puwersa, yung totoong puwersa nila. Sabi nga nun, the new equation of the Strait of Hormuz is in the process of being solidified. The security of shipping and energy transit had been jeopardized by the United States and its allies through the violation of the ceasefire and the imposition of a blockade. Of course, their evil will diminish. You know full well that the continuation of the status quo is intolerable for America while we have not even begun yet. Hindi pa daw sila nagsisimula mga tol. Sinisiri nito ang mga hakbang ng Washington sa Strait of Hormuz na naglalagay umano sa peligro sa seguridad ng mga barkong dumadaan sa nasabing ruta. Ngayon sinasabi ng Iran na yung blockade daw ng Amerika ay nagbibigay ng panganib sa mga barkong dumaraan doon sa ruta. Balikan natin kung tama yung pagkakarinig ko balikan natin. Sinisiri nito ang mga hakbang ng Washington sa Strait of Hormuz na naglalagay umano sa peligro sa seguridad ng mga barkong dumadaan sa nasabing ruta. Naglalagay sa peligro sa mga barkong dumaraan sa ruta yung ginagawang blockade daw ng Amerika. Di ba bago pa naman magkaroon ng blockade dito ang Amerika is kinokontrol ng Iran etong Strait of Hormuz at
sinasabi nga nila na hindi nila pahihintulutan yung ibang mga barko na kaalyado ng Amerika na dumaan dito. Eh di ba ganun din yun? Nilalagay din nila sa peligro yung ibang mga barko na dumadaan dyan sa ruta. Eh di pareho lang din sila mga tol. Ngayon, ang blockade ng Amerika, ayon sa pagkakarinig natin sa mga naging balita, hindi naman hinaharang yung mga barko na papunta sa ibang bansa. Like for example, Qatar. Ang hinaharang lang nila yung mga barko na papunta sa mga Iranian port o yung mga barko na galing sa Iranian port. So ngayon, actually nagsisisihan sila eh. 'Di ba? Nagsisisihan sila pero ang totoo, pareho silang sagabal sa daloy ng mga barko diyan sa Strait of Hormuz. Samantala, naniniwala si Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi na ipinapakita ng mga pangyayari sa Hormuz na walang military solution sa political na sigalot. Ayon kay Araghchi, may pag-usad na ang negosasyon sa pamamagitan ng Pakistan kaya dapat mag-ingat ang US at UAE na hindi muling malubog sa mas malalim na tensyon. But UAE kasali din, no? Nagbabala rin ito na mauuwi lamang sa Project Deadlock ang Project Freedom ng US sa Hormuz. Project Deadlock. Tinawag naman ng European Union na unacceptable ang mga pag-atake at nagbabala sa posibleng epekto nito sa seguridad ng rehiyon at ekonomiya ng Europa. Actually nagbabala nga ang UAE na didepensa nila ang sarili nila at gaganti sila sa kanilang mga kalaban, mga tol. Ngayon itong UAE, United Arab Emirates, sila ngayon yung napupuntirya. Actually yung isang balita nga na napanood natin, 4 na missile attack mula sa Iran, tatlo ang nasalag, isa bumagsak sa dagat. Pero ito may panibago, tinamaan yung oil facility na may kaugnayan nga sa United Arab Emirates, no? Ito na ang unang pag-atake ng dalawang panig simula nang ideklara ang ceasefire noong nakaraang buwan na nagpapakita ng lalong pagiging marupok ng tigil putukan. Oo, marupok talaga. Dahil dito, muling naramdaman sa global market ang tensyon. Muling bumagsak ang mga stock at sumirit ang presyo ng langis. Oh, 'di ba? Tulad nga nung sinabi ko mga tol, parehas lang sila. Wala tayong kinakampihan na hindi tayo pro-Iran, hindi tayo pro-US. Parehas lang sila dahil diyan sa mga ginagawa nila, 'di ba? Naaapektuhan yung pandaigdigan. Sumipa na naman daw mga tol ang presyo ng krudo sa pandaigdigang market. Ay naku po. Ang tensyon, muling bumagsak ang mga stock at sumirit ang presyo ng langis dahil sa pangambang muling paggala ng digmaan at mas matagal na pagkasara ng mahalagang daluyan ng langis sa mundo. Jack De Ocampo. Kaya pag sinasabi ng Iran, etong US blockade, peligro lang sila sa mga dumadaan dyan. Eh di ba ganun din naman ang ginagawa nila, hinaharang nila, ayaw nila padaanin, may mga inatake pa nga sila. So parehas lang sila eh. Parehas lang silang peligro dyan eh. Ba't kasi dinadamay nila yung buong mundo, di na lang sila. Kung gusto nila maglaban, ayaw nilang paawat para silang mga ayaw nilang paawat, gusto nila maglaban. Dapat sila lang, Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi? Dahil nga rito sa nangyayari dyan is maaapektuhan na naman tayo. Syempre hindi lang tayo, buong mundo. Pero hindi na natin pinoproblema yung ibang bansa eh. Dito lang tayo mga tol. Kasi buti nga yung ibang bansa kahit papano, kahit nagkakaroon ng gera dito sa Middle East, mababa pa rin yung presyo ng gasolina sa kanila eh. Mababa yung presyo ng kuryente sa kanila eh. Dito sa Pilipinas mga tol, talagang pasanin talaga yan ang bawat Pilipino. Ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba.